Pakawalan mo na to. Apat. Yung Apat. dali. Apat yung patay. Check natin yung iba. Check mo. Saka to sa likod ng ulbo, magkano lahat yung ano? At ayun guys, what's up? Welcome back sa channel natin. For today's video, nag-deliver ako ng ulang dito sa isang customer natin na 72 years old. Along Alfonso po yan. So panoorin nyo itong video na to guys. Natulog lang. Ay puti eh. Puti ba? Puti na yung iba. Nagkaputi yung... Pero dito la, goods lahat. Ayan o. Pakawalan mo na to. Check ko lang to. At ayun guys, nandito nga tayo sa Alfonso, sa may Bailen. Ayan. So, nag-order sa atin si Sir Reynaldo ng 500 heads ng ulang na 2 to 3 inches guys. So medyo malaki yung mga pad niya rito, kaya ganun kadami yung in-order niya. Pero sabi niya initial pa lang naman daw yon, partial pa lang yon. At pagka goods naman yung transaction ay kukuha daw siya ulit. So ito guys, papasilip ko sa inyo yung pad ng customer natin. Ayan. Keeper nga. Dito ho, anong nakalagay ho rito? Hito yan ngayon. Ito yung mga hito nyo. 2 months na nahigit yan. Okay lang ang hito. Ang ayaw ko ang tilapia mahinang lumaki dito dahil malamig ang tubig dito. Ang tilapia ho pala, ano, mahirap pagka malamig. Pero nalaki din, napakatagal. Hindi katulad pagka nasa brackish water katulad ng Batangas. Nahalis. May aerator ho kayo dito, no? Ito. Meron. Ah. At ayun guys, no, after ng acclimation, yung acclimate na tinatawag natin, medyo malamig kasi yung klima dito sa ano, Tagaytay or Alfonso, kaya ina-acclimate pa natin yan. Ayan, so pipilian natin yan guys kasi meron pa rin diyang bumibigay talaga. Pag upon delivery may mga namamatay talaga, kaya ginagawa natin dyan, nagdadagdag tayo ng mortality para dyan. So every 100 pieces na orders nyo, so 10 pieces po yung binibigay nating mortality pagdating sa ganyan. So far dito guys, ang nakuha natin sa plastic na to, ito sa pan na to, nakakuha tayo dito ng mga 12 pieces na namatay sa ulang natin. Yan. Okay na, all goods na to. Yan. Pagka inahawakan nyo, nagtatakbuhan na yan eh. Ayan na. Natutulog ng iba. Ayan ang ginagula. Tulog Ayan, natulog. At isunod naman natin to guys, yung next band. Bali yan, kasi di pa pinaghiwalay natin. So pipilian natin dito, mas marami tayong nakuhang mortality. So mas mataas ang mortality dito sa isang bag na to. Ito kasi yung nasa ilalim eh. Naipit lang sila kanina sa biyahe kasi magkapatong lang sila sa styro. Ayan, so pipilian ko lang din to guys ng ng mortality, then i-minus natin lahat yan kung kung hindi ba mapupunan yung mortality na binigay natin, syempre hindi natin papabayaran yan. So kung pasok naman, so ganun pa rin naman yung usapan natin dyan. Ayun, sa mga nagtatanong po kung bakit po ganyan na yung mga kinuha ni sir, mga 2 to 3 inches po yan. So PM nyo lang po ako sa details nung price nyan. Pero ang style po kasi ni sir ay hindi po mag-breed. Ang style po niya ay mag-fattening. So fattening po ay kumukuha na po sila ng mga good size, tapos palalakihin na lang po nila yan hanggang dumating sa age na pwede na po silang i-harvest. So usually po na size ng harvest natin dyan ay nasa 8 to 10 inches po. So yung mga ganong size naman po, pwede na po tayo mag-harvest within 6 months. 5 to 6 months po, pwede na mag-harvest. Pero kung gusto nyo pong mas malalaki yung mga ulang nyo at talaga namang nakakatakam na kainin, ayan, kagaya po na sa video na yan. Ayan.
So, paabutin nyo po ng at least mga 9 to 10 months. Talaga pong napaka-swabe ng kainin yan. Ang sarap na pong kainin yan talaga. Ganyan po ang ginagawa ni Sir sa mga ulang. Pero siya po, di ko alam kung binibenta niya or... Kasi sabi niya, naghulog na siya dito ng ulang dati. Pero hindi naman sa atin siya nakabili nun. So, na-harvest niya na last December. So, I think baka yung iba hinanda niya or yung iba ay binenta niya dahil sa sobrang dami din naman. At nakita niyo rin naman kung gaano kalaki yung mga pond ni Sir dito. Talaga naman pong napakaraming ulang ang pwede mong alagaan. At ayun guys, after nating mapili yung mga mortality ng ulang ni Sir. So umabot lahat yan sa 31 pieces na mortality. So bali sa 550 pieces, so less 31 pieces tayo. So mayroon pa rin pa sobrang napunta kay Sir. So yun guys, samahan nyo pa rin kami dahil ililibot pa ako ni Sir dito sa bakuran niya. At meron pa pala siyang pond dun sa baba ng lugar nila kasi yung tubig pala nito guys nanggagaling sa ilog. Tara at silipin natin kung paano yung discarding ginagawa ni Sir, kung bakit napakaganda ng water quality niya. Ano kung nakakabili ng lupa ng pagkakapirato? Kahit sa ano po. Gagamitin niya. Wala na, kung lumaki lang. Kahit saan ho pala kayo mag-expand dito. Oo, manuwag pa ito. Kaya, Ang tubig niyo po pala continuous flowing. oo, yun yung galing ilog. Galing ilog po. Ang ilog dito, yung ilog bundok, magandang tubig dito. Hindi siya stuck. Hindi siya stuck. Oo, hindi. Flowing talaga lang. Kaya pala ang bilis Sir makabuhay ng ulang eh. Oo, Kasi yan yung natural nila, ilog eh. parang nasa wild nga. Yung isang lugar, yun yung na-harvestan ko na. Palinis ko na. Ngayon, sa palagay mo, ilang ba anong ang kakasya doon? Aling lugar ho? Yan, yung isang Ang isa. ulang na rin lang aalagaan ko dyan kasi ito hito na saka yung isang nandun eh, di ba? Mhm. Saka yung malalaking hito doon, ayaw lang ang kainin ng ayaw lang manghuli kami yung mga Ito po mga hito nyo no. Doon po, doon sa kabila lang po kayo maglalagay ng ulang. balak. Dito po hindi na. Patingin ko sa iyo eh. Pero dito hindi na kayo maglalagay. Hindi na. Doon lang ako sa slot na yan. Ilang daan ang kakasya doon. Square ho yun, kaya malaki-laki rin eh. Kahit mga 500 din ako, cash yun. Siguro, Malagyan 500. 400 to 500 ho. Kasi pagka umaano, nagkaka-mortality pa rin naman kahit talaga. Meron pa rin mamamatay dyan eh. Kaya, lulusot pa rin ho dyan. So yun eh, mababa ang tubig talaga, Hiner. Ano ang yung ideal na Ideal po. lalim ng tubig? At least lubog lang po sila kahit isang dangkal, wala pong problema doon. Yun, parang one foot. Ang ulang nga po sir, umaakyat po yan sa mga kakahuyan eh. Sa mga bato, sa puno. Eh, hindi makakakaya dito ganito, palagay ko. Hindi naman ho sir kapag kinukultured natin. Pero ibig ko sabihin sir, wala akong problema kahit mababa ang tubig kasi umiibabaw din naman sila minsan. Kaya hindi So ako kasi. yung lalim ng tubig, pwede na roon. Pwede na po yan, ganyan. 1 foot yun eh. Isang ruler. Oo. Malalim na nga rin ho yun. Ganito yan, ang lalim yan. Sakto na ho yan sir. Pwede na sa 500 yun. Saka may aerator naman po na continuous flowing yung tubig niya. Meron akong dito. Ayan, yung gusto kong gamitan. Ayun, Yung kailangan muna at itong Hito. hito, pwede na walang aerator. pero ganda ho kasi ang cycle ng tubig nyo, dire-diretso lang eh. Saka yun ay coming jo. Galing kong ilog yung tubig nyo, no? Ngayon ayun na ramp pump ko, yun ang susupply ng tubig doon sa taas. Okay ho. Ito ilog na po to. Hindi pa, bandalong pa. May mga doon pa. Malalim lang. So, kaya lang ako madadala nun. At yun guys, nakita nyo naman napakalawak ng lugar na sir. At pagtanong pa nga ulit kung kailan ko daw madadala yung in-order niya pa na additional para dun sa pond niya dun sa baba. So yun guys, napakaganda talaga pala mag-alaga na itong ulang or yung fattening. Kahit fattening lang, kahit hindi nyo na i-breed, kayo na lang mismo yung magpapalaki guys.
Murang-mura lang naman po yung ulang natin. So 2 to 3 inches po. Yan, makakakuha na kayo ng ganyang kalalaking ulang. Tapos meron lang kayong mga concrete pad na kagaya nito. Kahit isang ganyan lang po meron kayo. Ayan, napakaganda mag-fattening dyan guys. Yun, lalagyan nyo lang po ng mga dahon-dahon or mga hides, mga kahoy. At yung flowing po ng tubig natin, syempre kailangan maganda po ang cycle ng tubig natin. And may aerator po tayo dapat. Ayan, so sa mga gusto pong mag-order ng ulang, ayan, so PM nyo lang po ako. Andiyan naman po yung details natin sa taas, Hiner Aguirre Sorera, yung messenger natin. Andiyan din naman po. So PM lang po kayo guys, sasagutin natin yan. Ayan, sa mga na-inspired kay Sir Reynaldo sa pag-aalaga ng ulang, pag-fattening ng ulang, ayan, so pwede nyo po siyang gayahin or gumawa kayo ng ibang technique sa pag-aalaga. Pero dito sa channel natin, nagtuturo din naman po tayo or pwede nyo rin naman po akong tanungin regarding sa pag-aalaga ng mga ulang. Nasubukan na rin naman nating mag-alaga ng ulang. At syempre po, kung bago lang po kayo dito sa channel natin, ayan, paki-subscribe nyo na rin po yung channel natin para ma-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video or tips sa pag-aalaga ng mga lobster or yung mga ulang na kagaya nito. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtambay at pagtutok sa channel natin. And happy fish keeping hobby po sa lahat. Maraming salamat po.